Yo, what's up mga idol? May gagawin tayo. Ayan, pina-LBC ito galing sa San Vicente, Nueva Ecija. So maraming salamat sa nagtiwala nito. So shout out kay Birgara Jeffrey. Siya po ang may-ari nito. So ang problema nito mga idol ay screen Infinix Note 12. So gawin natin. So medyo mabigat sa mga idol. Baka may kasabay ito. So isabay-sabay natin gagawin. So may nabanggit pala si Sir dito na ano. So na-check ko ngayon sa ano. Sabi niya mayroon siyang sinabay na hindi nagcha-charge. Ang bigat nga, oh. Wala di lang siguro dalawang cellphone ito. Pero ang bigat. So, ayan. Sa mga gustong nagpa-ispan, pwede kayo magpa-LBC, pwede magpa-GNT or any courier via deliver. Pwede rin lalamove kapag malalapit or pwede mag-walk-in mga idol. So, ito yung isa. Ito yung problema nito. Wala tayong pamalit nito. So, check na lang natin yan mamaya kung may pamalit tayong charging pin. At itong isa mga idol, dalawa lang siya. Mabigat lang parang ang isang cellphone na to. So, ang problema nito, hindi daw nagcha-charge. Tingnan nga natin. Ay, namamatay ang schematic mga idol, oh. So, ayun mga idol, pansinin nyo, namatay ang schematic. Pag isalpak natin, ayan. Ay, mamatay. Pag binunod natin, ayun, bumabalik. Ayun, oh, pag sinapak ulit natin, wala na. Possible dito na may tama yung charging pin or pwede rin yung BPIC. So, ayan. I-vlog ko rin yan mga idol. So, itong isa naman, ayan, AMOLED screen to. Infinix Note 12. So, pansinin nyo, kapag i-ganon natin, merong makikitang guhit, oh. So, hindi siya halata. Kapag nakaganon, wala kang makikitang basag. Pero, ayan, kapag i-gilid mo siya, ayan, makikita mo yung basag ang salamin. Pagdating dito, hindi siya makikitang basag. So, ang problema niyan mga idol, dahil AMOLED ito, kapag nabitak ang ilalim nito, matik talaga, mag-blackout. So, ito, delikado pa naman yung likod nito, nababakbak din to kapag tinanggal to. So, ayan, tingnan natin. So, nagbabibrate lang siya. So, wala po makikitang display dahil kapag ang AMOLED kasi mga idol, kapag nagkaroon ng bitak sa ilalim yan, matik talaga mag-blackout yan. So, kailangan siya palitan, ayan, oh, kitang-kita naman, oh. So, yun po yung problema. So, unahin natin to mga idol at baka isunod ko rin yung isa. I-vlog natin din yan. So, isang video. Tigi isang video ang gagawin natin para di mahaba masyado yung gagawin natin. So, ito mga idol, hindi na natin ito initan dahil plastic ito. Madali ito makulubot yung niya, yung pintura. So, ganito na lang natin at sana hindi mabakbak. Napaka-sensitive nito. Tastasin na lang natin. Dire-diretso. So, ganun lang natin mga idol. Sana hindi mabakbak. Swertihan lang to. Ang mga ganito. Ang pinakadelikado nito baklasin, yung kulay puti. Yun. Success. Sa mga kulay itim na ganito mga idol, success yan. Hindi siya nababakbak. Pero madalas nito kapag puti talaga, tanggal ang pintura. So, ito, kailangan din natin tanggalin to. Dito tayo sasabit mga idol. Pwedeng mabakbak to. Kasi may screw ito sa ilalim. Ayun, oh. Bakbak na nga, oh. Diretso talaga siya. So, magiging transparent na to. Mayroon itong isang screw dito mga idol. Oh, ito. Ito yung pinagtataka ko sa mga manufacturer. O dapat hindi na to dinikit. Diretso na pagtanggal. Kaya kapag siya, mababakbak. Sabagay may kissing naman. Hindi siya alata. Tanggalin natin lahat ng screw mga idol at maraming salamat. Shout out po sa ating viewers. Merry Christmas. Sana happy ang Christmas nating lahat. Wish you all the best. Ayan na. Tanggalan yung mga screw. So, wala talaga tayong ligtas dito. Hindi man nabakbak natin yung takip. Doon tayo sa camera. Banda sa lens. Pintura lang naman yung mga idol ang nabakbak. Hindi yung nabasag. So, ang pintura kasi kapag tumagal na yan, lalo na kung prone sa mainit, laging nainitan yung cellphone. So, lumalambot yan. Wala talagang choice, kundi mabakbak. So, kung hindi mo naman yan, hindi ka papayag mababakbak, ay hindi natin gagawin yan. Kaso lang, hindi mo rin magamit. So, no choice talaga. So, may nabibili naman sa online yan, ganyan. Tagalin natin yung SIM tray at iangat natin to. So, paano ba to palitan ng LCD ang Infinix Note 12? So, dito mga idol, pinapili ko palang may-ari nito. So, dalawang klase kasi ang LCD nito. May
original replacement na OLED. So meron din class A. So yung OLED kasi mga idol, medyo may pricely din yun, medyo mataas. So pinili ni sir ay yung ano lang, class A. So ayan, meron magandang quality naman itong ano nga idol ang nilalagay natin. Ayan oh. So yung pinaka ano niya, bakal lang. Dati kasi ano to yung pinaka frame nito plastic lang, kaya pag nadiinan siya basag agad. Di kagaya dito bakal na siya oh. Parang ano siya, pinaka magandang quality siya. So ang tatak nito ay ayan, M&K mga idol. Ayan oh. So yun yung madalas yung brand ng meron ako mga idol, M&K. So magandang quality naman siya, malinaw. So ayan, testing natin. Tanggalin muna natin itong connection ng battery. So una sa lahat, kapag nagpalit ka ng mga LCD, wag nyo talagang kalimutan. Una, tanggalin itong pinaka-connection ng battery. Kasi maraming ganyan. So nagba-blackout or nagpapatay-patay na. Kasi nag-short na ang board dahil hindi tinanggal yung battery una at sinalpakan diretso ng LCD. Ayan, so ito yung replacement natin mga idol. Oh. So magandang quality siya. So tingin ko ito yung pinakamaganda. Full siya. Oh. Hindi siya maliit ang size. So testing natin. So ito yung connection ng LCD pala, hindi natin naangat. So yan, ito yung huwag niyong kalimutan pag nagpalit ka ng mga battery. Talagang sasabit ka dyan sa mga NPNX Tecno. Pag nagkataon talaga niyan, magba-blackout na yung unit. So kung hindi mo kabisado gawin ng backlight, ako, lalo nang nagdi-DIY, madalas yan, disgrasya. So yun na natin at tingnan natin kung may display. Yan, so yun. Malinaw mga idol ang LCD natin, no? Isalpak natin kasi napansin ko kanina, dalawang bis nag-vibrate siya, nalubat. So baka drain itong battery o nalubat na. So malinaw ang screen. Tingnan natin kung mag-touch. So mga ganito naman, hindi namimili kahit class A siya, kahit ma-update siya ng ma-update, okay lang. Ayan oh, makikita natin mga idol na full talaga ang screen, no? Maliit lang yung ano niya, yan, yung ano sa baba, isukat niya. So kapag medyo ano siya mga mahinang quality or medyo mumurahin, so malaki yung dito niya. So ito naman full talaga siya. So okay ang touch mga idol, walang problema. Yan. 1. Ay bakit ayaw mapindot yung 1? Hindi pa ito nakakabit mga idol. Pag nakabit na to, malambot na to. Okay naman siya. Yan. Back. Ay, hindi mo siya mapindot minsan kapag ano, hindi nakakabit. Ayan, try natin maghawakan. Yan, napipindot na siya. So kapag hindi kasi nakakabit yan mga idol, hindi siya mapipindot. Ayan o, okay na siya o, na hindi natin hinawakan. So, kanina hinawakan natin, medyo hard siya. Parang nag-double tap sa kamay natin pag hinahawakan siya. Ayan, isang pindot lang, okay na. So next step mga idol, so pwede nyo i-lock screen lang. Bunutin nyo muna yung charger. Tingnan natin kung lubat. Yun, 2% lubat nga siya. So, pwede nyo siya i-lock screen tapos bunutin yung battery. Yan. Pwede rin i-off. So next step mga idol, baklasin natin yung battery. So yung mga ganitong unit, malambot na ang battery nito, tanggalin. Yan, gamit tayo ng malapad na bakal mga idol. Sungkitin lang natin ito pa, taas. Ayun o. Ayun. So matigas. So tanggalin natin to, gamitin na, subukan natin. So hilain natin yung green. Ito yung adhesive nya. Oh, okay naman siya oh. Nadadala din. Putol. So putol talaga, no choice. So ang next step natin mga idol, kung napuputol yan at hindi mo matanggal, ayan, gamit tayo ng pantastas. So dapat medyo matigas, huwag yung malambot. Saka gamit ka ng thinner. So pag nag-angat kayo mga idol, pwede nyo ganito oh. So huwag kayo mag-angat ng dito sa banda mga idol kasi may mga flex yan, baka masungkit mo yan. Ako, putol yan. So mas okay, iangat nyo siya pa ilalim. Ayan, ay ano mo siya, isiksik mo yung pag ano, pantastas. So huwag ka sa gilid mga idol kasi baka mamaya masungkit mo yan. Tatama talaga yan. Yan, unahin nyo muna dito. Yan, papaba na to. Matik na to, dire-diretso siya.
So, kung goods naman ang LCD, huwag nyo damihan yung lacquer thinner. Pero kung sakaling magpapalit ka naman ng LCD, ayan, pwede nyo damihan. So, ayan, tanggal na siya kagad. Oh. So, ito yung sinasabi ko mga idol, kapag dito ka mag-angat, so, pwedeng masungkit mo to. Yan. So, masugatan yung flex ng charging. So, laki yung problema. Online lang yan mabibili. So, di basta-basta yung adhesive niya. So, okay na. So, hindi naman nangulubot yung battery. So, next step, bunutin natin to. So, napakatigas pa naman ng LCD tanggalin ito. Kahit matagal na. So, initan natin. 350, 370 heat temperature. At yung air natin, 57. So, ayan, initan lang natin para lumambot yung glow niya sa ilalim. Hindi basta-basta mabasag ang AMOLED LCD nito mga idol. So, pag nabitak lang talaga yung ilalim niya, kaya nag-blackout. Display kasi ang ilalim niyan mga idol. Kaya iwasan nyo kung meron kayong ganitong unit na mabagsak ng malakas. Ito, hindi normal ang pagkabagsak nito. Talagang malakas siguro. Kasi hindi naman ito basta-basta mababasag talaga. Minsan dito, magkakaroon muna ng pink hanggang dumadami. Ayan, angat na nga sa kusa. Oh. Yan. Tanggal na. So, ito yung huwag nating kalimutan pag nagpalit ng LCD. Para hindi madumihan yung camera sa harap habang tumatagal. So, yan. Ang ganda ng pagkabunot natin. Oh. Walang sabit. Walang dumi. So, yung mga gilid lang. So, ayan. Malinis na. So, next step mga idol. Ayan. Ito yung LCD niya. Parehas na parehas. Ito naman bakal, ito hindi siya bakal oh. So malaman mo kapag AMOLED mga idol oh. Pintab ng display. So ito naman mga idol, idikit natin itong flex. Yan, tanggalin natin ito. So pwede na ito hindi tanggalin eh. So idikit natin para pitit sa ilalim. Yan. So maganda yung pagkabutas niya oh. Pare-parehas ang pagkabutas talaga niya oh. Medyo makapal pala itong replacement mga idol oh. Dahil may bakal siya. So, tingnan natin kung fitted ito. Tingnan ko, fitted siya or magandang quality. Ayun, fitted nga siya. Oh. Medyo makapal lang talaga pala siya mga idol. Pero yung dito naman yun, magandang pagka-fitted niya. Oh. Kagandahan din kasi dito, hindi makikita yung ilaw siguro. Kasi nakabakal siya. Hindi makikita yung ilaw ng LCD sa gilid. So, mag-apply tayo ng double-sided tape. So, ito, kahit di na natin tanggalin yan. Kasi dikit pa yan siya. Para diretso tayo. Yan, kung nakakuha kayo ng idea sa paggawa natin, pwede nyo i-subscribe ang ating channel. Paki-like ng video para lagi kayong updated sa mga bawat video natin. So, tamang tutorial para may guide kayo kung magpalit kayo ng LCD. So, ayan. So, kailangan walang bukol mga idol pag nagbalik ka ha. Yan, so, importante madikit din ito kasi once na mabagsak yan at naalog-alog ang battery, walang dikit, mapuputol ang flex. Another problema na naman sa mayari. Balik natin itong fingerprint. Yan. So, sarado na natin. Ayos, maganda yung mga fittings niya. Oh. Tingnan natin kung may display pa ba o wala na. Or na dali na. Ayun, okay. Good job. Dire-diretso tayo. So, hindi ko na ipakita muna dito ang video isa-isa mga idol kung paano gawin. So, gawin ko ng ibang ano yan. So, isunod natin yan sa pag-upload siguro. Yung namamatay sa schematic. Para hindi mahaba ang video natin masyado. So, balik natin lahat ng screw. So, maganda ang pagtanggal natin mga idol. Walang bukol-bukol oh. So, hindi siya nabakbak. Ang nabakbak lang talaga yung dito niya. Sa may camera. No choice to, no choice. So, ito, tingnan natin kung di ba pangit tingnan. Ay, kulay black naman mga idol. So, hindi naman siguro pangit siya tingnan dahil ayan, black siya. So, ibalik na natin. Mag-apply tayo ng 7,000. Pwede rin double adhesive. So, double adhesive na lang. Kasi meron naman tayong manipis or
Yan, saktong-sakto siya, pare-parehas. Yan. So, tanggalin natin itong puti. So, ang adhesive nito nasa ilalim. So, ayan. So, ito naman, kung i-DIY ito, halimbawa, magpalit ng battery, LCD, charging pins, madali na lang siya angat. Yan. So, hindi talaga nakaligtas ang camera. So, kibutin na lang yung takip, hindi. So, ay, kausapin ko online may-ari dito. So, no choice naman talaga to kapag ganito talaga. Ayan, pit na pit yung takip, oh. Walang angat. So, balik natin itong SIM tray. Tingnan natin. Ayun, 7% na. Fast charging siya. So, ayan, igilid lang natin mga idol at apply tayo ng T7000. Yan. Paikot to mga idol ha. So sa bandang baba, kunti lang. Huwag niyong damihan. Yan. Kasi yan yung mag-cause ng blackout. Minsan pumapasok sa ilalim ng ilaw ng LCD screen. Nasa baba kasi ang ilaw nito mga idol. Kaya pag nasobrahan sa dikit, mag-cause ng blackout. Ayan, maganda naman yung LCD natin. Oh. Hindi naman siya halatang angat. Sakto lang. So, ayan, nadali na natin. So, ayan mga idol, okay naman yung pagka-fittings natin. So, medyo, di natin masabing walang angat kasi class A ito. So, meron siyang angat, pero konti lang. So, depende naman kasi kung piliin natin yung OLED or yung original replacement. So, yun yung fitted talaga. Pero ito, madalas sa mga nagpapagawa ito. Hindi pa ako nagkapagkabit ng urig nito mga idol. So, bihira lang nagpapagawa ng original. Kasi, abot ng 3K ang urig nito. Tapos mura na lang ito ngayon. So, madalas class A. So, okay naman yung mga class A mga idol. Ano na natin? Ayun, malinaw naman siya, oh. So, wala kang makikitang mga ilaw-ilaw na sa gilid. Ayun, oh. Kasi may mga ibang class A, nakita yung ilaw sa gilid. Ito, wala. Kasi bakal na siya mga idol. Ayun, oh, wala kang makikitang ilaw, oh. So, magandang quality siya. Recommendable siya na, LCD. Himki ang tatak. So yan, pansinin nyo mga idol, malinaw naman ang LCD. Walang parang di siya halatang class A. Ayan. So normal naman ang keyboard. So yung back, isang pindot lang kanina kasi nahawakan natin, medyo hard siya. So ngayon, ayan ang lambot na yun. Kahit class A lang siya, isang pindot lang. Yan. So may guma siya. Hindi natin alam yung password, hindi natin pakialaman. Ang mahalaga kasi nakita natin na malambot at wala tayong makita ang mga ayan puti-puti. So ito yung iwasan nyo, yung linisan nyo talaga yung mga niya. Kasi mag-cause ng mga puti-puti yan kapag may mga naiwan na bubog sa ilalim at saka baluktot ang frame. So ito mga idol, ayan, pansinin nyo, okay naman siya. Walang problema. Ang bilis lang na yung mag-touch. So, tapos na tayo. Sana nakahodin kayo ng idea mga idol sa paggawa nito. At ayan, magandang brand na quality mga idol na gaya nito na bakal yung gitna niya or yung pinaka dito, ilalim. So, MK ang tatak. Yung yellow ang kulay ng ganito niya sa baba. So, meron kasing ganito mga idol. Plastic lang yung ilalim. Kaya, ayan. Madali siya mag-crack. So, ito naman, okay talaga yung LCD, oh. Magandang quality na siya. So hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe.